Hello, Pinoy Tex! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa Pinoy Tex YouTube channel, TikTok page, at Facebook page. Ngayon po, i-compare natin itong L3310. Ito po yung bagong labas ng Epson Philippines. At ang pinalitan po niya ng model is itong L3210. And then, meron pa po itong first generation which is yung L3110. Although yung L3110 at saka L3210 wala masyadong binago. Konti lang naman. But dito sa ating bagong labas na L3310, ang daming nagbago. Totally upgrade talaga. Ayan po, i-compare natin itong dalawang to based sa ating physical observation o yung kung ano yung nakikita natin. Specs wise, ilalagay ko na lang sa screen para makita nyo yung difference ng specs nito at nitong bagong Epson L3310. Okay, simulan natin dito sa control panel. Ayan. Okay. Dito sa L3210, power, black, color, stop. Yung indicator niya, dalawa. And then, dito sa L3310, hindi siya mukhang nakaslant. Makikita mo, ano siya, kumbaga yung pababa yung forma ng control panel. Ito hindi, naka-straight lang siya pag ganun. Then power, black color, stop, at yung indicator niya, merong ink, paper, at saka tool. Itong tool naman is para sa maintenance cartridge kung malapit na mapuno or kung puno na. Ayan, mag-error yan. Okay, ang next nating napansin is yung ito. Ito naka-usli siya palabas. Ayan. Ayan. So bubuksan mo siya para mag-refill ng ink. Like dito, hindi mo siya mabuksan. So dito kasi sa L3210, pwede mo siyang buksan dito. Ayan. Tapos iangat yan. Yun lang, kapag nagre-refill ka ng ink, hindi mo na kailangang iangat. Ito na lang ang bubuksan mo. As well as kung ito naman, magre-refill ka ng ink, iangat mo to. Fully open. Ayan. So, ang kaibahan sa ink tank, dito, yung indicator or yung label is naka-sticker. Black YMC. Dito naman, color code na yung takip. So, mas hindi ako malilito kung ito yung indicator or yung pinaka-reference mo ng kulay. Ayan. So, black, yellow, magenta, and cyan. So, dito, medyo malapad na. Mahaba yung level ng ink. Compare dito. Ayan. Okay. So, dito wala nang bukasan. Dito, pag binuksan mo at nagka-paper jam, halimbawa, may kukunin ka sa loob na nag-paper jam, i-open mo yan. Hanggang dyan lang yung fully open niya. Ayan. Although dito naman kasi na-open. I-compare mo dito, yung fully open niya talaga is malaki. Di ba? Yung opening. So, pag tinignan mo sa loob, kita mo talaga yung buong inside ng printer. Okay? Pag kinlose mo naman, ayan, ganun din. Merong half, merong fully. Ayan.
So, ang next na napansin natin is yung dito sa sa likod. Sa 3210, pag napuno na yung maintenance block or waste ink pad, dito mo siya papalitan, tatanggalin, hugasan, at i-reset. Dito, wala kang makikita sa likod. Kasi nasa harap na yung maintenance box niya. Yan, ito. So, hindi mo na kailangan iikot ang printer kapag magpapalit ka ng maintenance box kasi sa harap mo na siya tatanggalin. Ito na yon. So, pagtanggal niyan, meron tong lock. And then, slide mo lang siya pa left. Yan. Ito na po yung maintenance box na kailangan mong palitan. Ayan. Meron na siyang chip. So, hindi ka na mag-worry kung ipapareset mo pa o hindi. So, ikaw na talaga ang gagawa nito. Hindi mo na kailangan dalhin sa repair shop. Ngayon, pagpalit, ayan, insert lang din, slide pa right, then lock, and then fully close. Ayan. Meron itong tray dito. Hindi pa lang natin naikabit. And then, ito, side natin. Ayan, side by side natin. Titingnan mo, mas malaki ng konti para dito. Yung tray, yung L3210, ito lang siya. Ayan. And then, ito namang L3310. Ayan. Kung titingnan mo, mas nakababa pa siya, nakaslant pa siya compare dito. Ang nakikita kong advantage is kapag yung makakapal na papel or media like photo paper. Kasi nakita ko sa specs nito is kaya na niya mag-print ng up to 300 GSM. Kung kaya niya, meaning ibinaba niya dito. Kasi dito, nung nag-try tayo mag 300 GSM dito, ayaw niya talagang pick upin. So, in-adjust yan dito. But, hindi pa rin natin natatry. Based lang sa specs. Observation ko lang din na possible, kaya niya niyang i-print yung 300 GSM kasi may nakababa na siya. Yung pag-pick up niya is madali na siya kasi hindi siya nakagano ng angle niya, gumano na siya. Mas madali siyang pick upin actually pag ganun. I hope may naiisip na kayo kung mag-upgrade na ba talaga ako ng printer. Sa ink, same lang ang ink niya, 003. Walang pinagbago sa ink. At sa tingin ko naman yung dito na side, mukhang halos the same lang. Well, let's see in the future kung pwedeng parts ng L3210 ang ikabit dito sa ayun, halos the same na nga lang. So, I think ang mechanical part nito sa base, halimbawa itong mga encoder, belt, gear, itong encoder disc, itong roller o yung guide tray, guide plate pala, tapos yung purge, I think the same lang. Yung pick up naman dito mukhang hindi pa natin nabubuksan, but anyway, let's see in the future ano magiging performance nitong Epson L3310. Abang-abangan natin. Okay, I hope nakatulong itong video to para sa hindi pa nagde-decide mag-upgrade ng Epson L3310 at makompare nyo yung previous printer dito sa newly launch model na Epson L3310. Please comment below po sa mga gustong mag-comment, magtanong, at sisikapin po natin masagot yan.
Okay, see you soon. Maraming salamat muli dito lang sa Pinoy Tech Channel. Bye-bye.